So, importante ng topic natin for tonight kasi ito yung mga dapat nating gawin lalo na pag nag-IAM worldwide tayo, no? So, ano ba yung pinaka-topic natin? Distributor's code or protocol, no? Same lang yan mga mens. Okay, protocol or distributor's code. Okay, so ngayon alamin natin paano ba yung tamang paggawa sa negosyo natin. No, ano ba yung mga dapat at hindi dapat, no, para guided tayo ng trainings, no? Kasi mga meron dito gigil kumita. Okay, gusto lang yung kitaan pero hindi nila napapansin na hindi pala align dun sa protocol ng IAM. So kailangan alam natin paano gagawin yung negosyo ng tama. So ready na ba ang lahat mga mens? Pa-type I am ready kung excited ka ng matutunan para ba talaga natin to gagawin tong negosyo natin, no? So para maiwasan natin yung mga pagkakamali, okay, sa ginagawa nating negosyo kasi mga mens, no, ang account natin sa IAM ilang beses lang. Ilang beses lang tayo pwede mag-member. Sige nga, paki-type nga para gumalagola naman yung mga daliri niya dyan, mens. Baka masyadong mataba na yung daliri natin. Sige, exercise niya yan. Ilang beses lang tayo pwede mag-member? Isa lang. So, ibig sabihin, isang beses ka lang din pwedeng no, magkamali. Actually, hindi ka pwede magkamali. 'Di ba? Kasi may mga sanctions. So, para maiwasan yon kailangan natin makinig dito. Okay, and dapat alam mo to para alam din to ng mga leaders mo. Okay, so sabi dito, wrong is wrong even if everyone is doing it. Okay, right is right even if no one is doing it. 'Di ba? Ang mali ay mali. Okay, ang tama ay tama kahit wala nakakita sa gawin mo yung tama kasi may mga naririnig akong leaders na, "Mens, bakit may nag-underprice naman sa internet? Bakit may 250 ako nakikita sa Shopee?" 'Di ba? Bakit naman sila nag-underprice, no? So, hayaan mo sila. Okay, basta ikaw ginagawa mo yung negosyo ng tama, 'di ba? Kasi hindi mo na control 'yan, mens eh. No, lalo na sa ibang bansa, no? Ang hirap kasi ang hirap i-control. Ang layo nila. So, talamak talaga ang underpricing, 'di ba? Pero again, ikaw at least ginagawa mo yung negosyo, 'di ba, ng tama, no? Kumbaga ang control mo kasi is ikaw, hindi mo na control yung ibang tao kung gagawin nila yung hindi align sa negosyo natin. Ang control mo is yung ikaw. Ano ba yung magiging decision mo? Ano ba yung action mo? 'Di ba? Gagayahin mo ba sila o may sarili kang account at yung account mo yung aalagaan mo? Okay? So again, wrong is wrong even if everyone is doing it. Okay? And sabi dito, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Okay? So, yan yung pinakamahirap mga mens, no? Yung kapag syempre lahat naman na tayo kikita eh. 'Di ba? Lalo na kapag pinagkatiwalaan ka ng prospect mo na maghahawak ng pay-in, 'di ba? Tapos biglang hindi pinasok, no? So, madaming cases na gano'n, no? Na yung pay-in biglang binulsa, nawala na. Okay? So, nagtiwala yung tao. So, yun yung mga ano talaga. And then pwede kang makasuhan, no, ng legal. Okay? And then paano ba natin sisimulan ng tama yung negosyo? Unang-una, follow ethical business practices. Okay, so sabi dito, oh, ayan ha, do not recruit IAM worldwide distributors to join other companies. Okay, so huwag kang magre-recruit ng ibang IAM worldwide distributor para mag-join, no? Kasi baka mamaya may iba ka palang kumpanya, no? Kaya ka pala sumali dito para mang-recruit ng iba, di ba? So, kung gusto mo, okay, mamimili ka kasi one account lang. Di ba? Kung gusto mo mag-networking sa ibang company, you have to choose mga mens, no? Kung gusto mo dyan sa company na yan, dyan ka na lang. Kung gusto mo sa IAM lang. Okay? And wag ka nang maghatak pa ng mga makakasama mo. Okay? Kumbaga, ng brainwash ka pa ng iba mong isasama. And do not responsor nor encourage sponsoring of an existing active distributor from another group or distributor into your group. So mga mens, okay, kapag may account na, hindi na talaga pwedeng lumipat yan. Sabi ko nga kanina, one account policy lang tayo, di ba? Okay, so kapag member na, hindi na pwedeng mag-member kahit nag-away sila ng upline niya. Okay, habang buhay na yan mga mens. Okay, bawal tayong mag-re-account or mag-re-sponsor.
no? Mahirap 'yan, no? Talagang naku, away 'yan. 'Di ba? Kasi may nakita kami before, no? Talagang bigla na lang nag-post, pinost yung gantong mentor. Tapos tinag pa yung mga ano, mga higher uplines, mga higher diamond mentors natin. 'Di ba nagulat siya, nagpahinga lang naman daw siya pagkabalik niya nasa ibang team na. 'Di ba yung leader niya, yari ka. 'Di ba? Eh, so hindi naman na-active yung upline niya. Eh, biglang naging active ulit. 'Di ba? Eh, nakita nasa kabilang Zoom, nasa ibang team. 'Di ba? So iwasan natin 'yun mga mens. Okay, so do not steal invites or clients of other distributor. Ayan, marami 'yan ha. And even kami no, na-experience namin 'yan, 'di ba? Tago ko na lang sa pangalang Mentor Feli. Wag na natin pangalanan, 'di ba? O naagawan ng invites. Pero mas okay 'yun mga mens no na maagawan tayo ng invite kaysa alam mo 'yun, tayo ng agaw, 'di ba? Kasi yung karma, 'di ba? Nandiyan lang 'yan. Hayaan mo na si Lord na yung magbalik sa kanya kung ano man yung consequences dun sa mga ginawa niya. Pero do not steal invites or clients of other distributor kasi na-experience namin 'yan. 'Di ba? Tinok tapos pinakilala and then pagka the next day pagka follow up member na daw, o 'di ba? So magic, 'di ba? So wag kang mangi-invite mga men. So, dapat andun yung abundance mindset mo na hindi ka mauubusan ng tao. 'Di ba? Kung hindi talaga para sa iyo, sinulot, edi baka may purpose talaga si Lord. Bakit hindi siya napunta sa iyo? Bakit hindi siya napunta sa team mo, sa organization mo? 'Di ba? Pero ikaw, no, iwasan mo na mag-steal ng invites or client kasi halimbawa, 'di ba, sa head office, no, hinahanap yung gantong mentor, tapos nakita mo wala pa yung mentor. 'Di ba? Yung iba kasi talagang pagka nakita na wala pa yung syempre bago, walang alam yung invite, no? Ang alam lang niya gusto lang niya magpa-member o sinulot mo, 'di ba? Yari ka doon. Hinahanap yung pangalan mo, no? So nakakahiya kasi mapo-post ka, no? Malalagyan ka ng notice to the public. Okay? And do not sell or excuse me. Do not sell or solicit non-IAM products within IAM premises or event. Okay? So ito 'yan, bawal 'yan mga man sa outside IAM, magbebenta ka ng ibang products, okay? Or solicit. Pinagbabawal po yan sa ating company, lalo na sa loob ng office. Okay? So, follow standard pricing policies. Do not underprice. Okay? So, magkano mga men? Sige, magkano ang ating SRP? Sige nga, magkano ang ating SRP ng barley? 1,000. Kapag member ka, magkano? Pag member, 500. Eh, mens, dito sa amin, ano, may mga, hindi na kami makabenta. Kasi may nagbebenta dito, 400. Di ba may nagbebenta dito, 750. Gayahin na lang namin sila, mens. Paano na kami makakabenta dito, mens? Di ba? So, mag-underprice ka ba? Mag-underprice ka ba kahit may mga nagbebenta ng underprice? Di ba? Hindi. Kasi alam mo na tong training na to. Alam mo na yung protocol. Okay, follow standard pricing. Yung mga nag-underprice na yan, men, may araw din yan. Okay, nakalista na yan, no, sa office yung mga pangalan nila and may sanction. Tandaan nyo, isa lang yung account natin. Okay, kaya, nako, hayaan mo na yung iba na ginagawa nila yung mali, pero ikaw still dapat i-follow mo yung ethical business practices na meron tayo. Kasi tandaan mo, isa lang yung account mo, isang beses ka lang pwede mag-member. Okay, pag nasira yung pangalan mo dahil sa maliit na halaga, no, kawawa ka. Panghihinayangan mo yung account na meron ka. Okay? And do not encourage personal loans. Okay? Pero depende yan ha. This may result to future conflict pero case to case, no? Kaya ingat talaga. Okay, kung sino yung papautangin mo, kailangan i-screen mo muna kung ito ba makapagbayad o hindi, 'di ba? I-screen mo kasi mahirap, no? Alam mo naman tayo, relationship over money, pero dapat make sure mo yung mga pinapautangan mo, okay, yung talagang trusted mo, no, nababayaran ka. Okay? So next tayo, meron tayong policy. Ayan, meron tayong memo about underpricing. So ang sabi dito, ang lahat ng maglabag sa SRPI
subject for termination. Ayan mga menso. Malinaw na malinaw. Ito yung protocol natin. So screenshot nyo to mga mens. Okay? Screenshot nyo to. Ito yung pakita nyo sa mga downline nyo kapag may nakikita sila nag-underprice. Okay, kausapin nyo, okay lang yan, men. Hayaan mo sila nag-underprice sila. Baka fake yung barley nila. Kasi wala pong less than 1,000 na barley, lalo na kung hindi member. Kapag less than 1,000 yan, baka fake yan. And kung meron man, hingan mo ng ID. Pag walang ma-present na ID, doon ka kabahan. 'Di ba? Kasi minsan sobrang gusto natin makamura, no? Gusto lagi ng Pilipino mura, pero syempre, pipiliin talaga ng Pilipino yung mura, pero hindi nila alam, no? Hindi legit yung product na makukuha nila. Okay? And then, official statement, kailangan may ID. Okay, kailangan mapakita, no, yung ating valid ID. Yan, na-screenshot na ba mga mens ang ating protocol, na ating memo about sa SRP? And then, mens, pwede ba ako magbenta sa Shopee? Okay, pwede ba ako magbenta sa Lazada, sa Carousel? Ang sabi dito, I am Worldwide Corporation strictly prohibits distributor to sell of any of our product through these three online e-commerce platforms. So, bawal po. Pero allowed tayo sa TikTok. Okay? Allowed sa TikTok. Except sa Lazada, Shopee, Carousel. Kasi talamak po dito ang underpricing and yung mga fake na barley. Okay? So, ingat man mga mensahe, kailangan alam nyo tong mga to. Para pag may mga leader kayo na nagwawala sa GC, Benz, bakit may nagbebenta ng 750? Bakit may 800? Diba? Men, sagatan ka ba ng training, ng Mentorjet, ng protocol? O, pag hindi, attend tayo training. Para alam natin tong mga gantong topic, ha? Para may alam tayo, hindi lang basta nag-member. Kailangan alam mo din yung negosyo na pinasukan mo. Kasi kahit gaano kaganda yung company, kapag hindi mo inaral yan, baliwala. No? Kahit nag-jade ka pa, kung hindi mo naman inaral yung negosyo natin at hindi ka nagbigay ng time, baliwala. Okay? So know your company, ano ba yung history ng company natin? Ilang years na ba yung IAM? Ano bang mission ng IAM? Ano ba yung goal? Ano ba yung vision ng company natin? Ano ba yung strength natin? Pang ilan ba tayo? 'Di ba? Alam niyo ba kung pang ilan sa ranking yung IAM worldwide sa buong Pilipinas na multi-level marketing? Alam niyo ba kung pang ilan tayo sa rank? Sige nga mga mens. Sabi ni Mentor Vince, top 1. Mentor Michelle, top 1. Mentor Janet, top 1. O, Mentor Lovely. O, paano nyo nalaman mga mens na top 1 tayo? Ha? Paano nyo nalaman na top 1 tayo? Na marites lang ba sa inyo? Legit products. Sa top 1 earner pa lang mens, nangunguna na. Feel na feel. 'Di ba? Kahit i-search nyo mga mens, top 1 multi-level marketing, nandun po yan. No, may article na top 1 ng IAM Worldwide. And products pa lang, men, top 1 tayo. Dapat ganun kakabilib sa company natin. 'Di ba? Yung iba kasi member na eh. Pero nagdududa pa din. Kikitain ko ba talaga yan? Yayaman ba talaga ako dito sa IAM? 'Di ba? Mababago ba talaga buhay ko dito? Pero may nag-member na. 'Di ba? Pero may duda pa din. Sa dapat pa lang, doon pa lang, bilib ka na sa kampanya mo eh. Kasi kung hindi ka bilib, mens, 'di ba? Yung nagdududa ka pa kung yayaman ka ba talaga dito. 'Di ba? Hindi ka din convinced, no? Kumbaga, hindi ka din confident i-share yung business natin. Kaya dapat dito pa lang, mens, no? Bilib na bilib ka na sa kumpanya mo. Alam mo yung strength ng IAM, 'di ba? Alam mo na one account policy tayo, no? Alam mo na may 14 ways of earning tayo. Alam mo kung sino yung BODs natin, 'di ba? Dapat lahat 'yan alam mo eh. Kasi the more you know your business, the more you know your company, the more na mas confident kang i-share yung business natin. Tama ba? Ba't ba nahihiya yung isang tao mag-share ng negosyo natin? Kasi unang-una, walang knowledge. Hindi niya alam sasabihin niya eh. Hindi niya kayang i-defend yung IAM. Hindi niya alam yung company na pinasukan niya. Baka nga walang alam sa products. Barley lang ang alam. 'Di ba? So dapat alam mo, okay, alam mo yung negosyo na pinasok mo, kaya invest ka. Okay, kasi madami sa atin mga mens, gusto lang yumaman, gusto lang kumita, baliw na baliw sa sports car, baliw na baliw sa house and lot, power na power pag may resulta.
Pero pag tinanong mo, gusto mo ba mag-training? Ah, mens, choppy. Parang mahina ata signal ko dito, men. Men, masakit yung buhok ko, mens. Hindi ako makaka-attend ng training, mens. 'Di ba? Dami reason. Pero pag tinanong mo, gusto yumaman, ang bilis. Pagka may papatok, ang bilis. 'Di ba? Pero pagka knowledge na, dun sa masablay. Pero tandaan mo mga mens, madami talaga baliw sa resulta. Madami gusto ng resulta. Pero pag tinanong mo, gusto mo ba yung proseso? O, ito yung proseso. Mag-training ka, makinig ka, pagdaanan mo to, dami umaayaw. 'Di ba? Hangga't hindi pa tayo nag-8 million per week mga mens, hindi pa talaga tayo pwedeng tumigil. Alam mo yun? Kasing kagaya ni Mentor May, 8 million per week, di pa nga tumitigil eh. 8 million per month pala, sorry. Hindi pa tumitigil, pero grabe. Diba? What more pa kaya tayo? So, know your company officers and staff. Ayan. So, hindi lang basta met. O, yung iba kasi ang sungit, no? Ang haba ng pila. Diba? Kilalanin mo din yung mga staff natin sa office. Diba? Minsan yung may mga ibang distributor, kala mo pinapasahod yung mga staff. So, kailangan amazing morning, ganyan. Yung maging i-treat mo din sila na mga nakaka-team mo. 'Di ba? Kasi sila yung tumutulong sa atin, mga mens, no? Yung IAM staff para makapagpa-pay-in tayo, no? Para mapagsilbihan yung mga distributor, no? So, smile ka naman pag nasa office ka. 'Di ba, Mentor Janet? Tingnan nga ng smile ni Mentor Janet. Oh, yeah. Ganun lang, oh, para salo mo lahat ng blessing, 'di ba? Kasi pag malungkot ka, nakaganon, 'di ba? Pag nakaganon malungkot, yung blessing mo mabagsak, men. O, patingin nga ng smile ni Mentor John Burley. Damit, o, salo mo lahat ng blessing eh. 'Di ba? O, Mentor Feli, patingin ng smile. Ayun, no? Smile ng Ruby. 'Di ba? Hindi, walang bayad yun, mens, ha? 'Di ba? Pag may nakasalubong ka, sungit, parang ayaw mong kausapin. 'Di ba? Na-attract mo yung mga tao na gusto mong mapasok sa team mo eh. 'Di ba? And alamin mo yung roles and responsibility. O sino ba yung lalapitan ko sa ID? Kilala mo ba? Anong pangalan? Ang lalapitan mo. Sige nga mga mens, may nakakaalam ba? Anong pangalan ng lalapitan mo pag sa ID? Naku po. O si Ma'am Kate. 'Di ba? Yun yung lalapitan mo, yun yung nasa front desk. 'Di ba? Pagpasok mo ng office, may front desk doon, si Ma'am Kate. Dalawa yun sila. Tapos may mga cashier. O magbigay nga ng pangalan ng cashier. Sige nga. Mentor Jet ang lapitan. Tama yan, Mentor Noy. Mentor Jet ang lapitan. 'Di ba? So ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-email na lang, no, para mas mabilis sa mga buhay natin. Okay, kung malayo. Okay? So, ayan, be active and part of the company. Be an active part of the company. So pag may mga event yung company, men, kailangan ikaw yung unang-unang nandun. 'Di ba? Drop everything talaga. May event yung team, kailangan ikaw yung unang nandun. Hindi yung pipilitin pa, di ba? Kasi darating ang time, magkakaroon ka din ng grupo na ililid. Di ba? Darating ang time, magkakaroon ka ng grupo na ililid. Gusto mo ba yung team mo, sapilitan din para mag-attend? Alam mo yun, yung isa-isahin mo pa, mag-i-chat. Men, pasok na, men, tara na, magbayad na tayo ng ticket. Di ba? So, maging role model ka. Kung gusto mo ng ganong leaders, kailangan ikaw muna. Okay? So, ano yung susunod na event ng IAMENS? Sige nga. Ano yung next event ng IAM? Ano yung next event ng IAM? Fun drive? Parang wala pang fun drive, Mentor Lovely. Fun drive? Ano? Ano yung event natin sa June? Sizzle? Ignite? Ng IAM? EEA. Di ba? Elite Executive Awards. Tatlo lang po ang event ng IAM, Mens, ha? Big event. Tatlo lang. Ano yun? ISO, Elite Executive Awards, and Anniversary. Okay, yung ISO, January yan.
Okay, yung EEA, June yan. Yung anniversary, October yan. Okay, so yun lang yung big event. Tatlo lang yun, men, sa isang taon. And dapat ikaw, hindi ka mawala. Lalo na kung nandito ka sa Luzon. Nakakahiya naman sa mga taga-probinsya at taga-ibang bansa na umuwi pa talaga para maka-attend ng event. Dapat ikaw yung nangunguna doon. Okay? And support the company's event, programs, activities, and event. Kailangan nandun ka. Okay? Para mas makilala mo yung I am worldwide. Lalo na mga mens kapag nakapag-break free ka na. 'Di ba? Kasi ngayon ang pwede lang mag-break free, okay, is yung mga elites lang na hindi pa nakapag-break free. Yung mga nag-Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond, sila na yung pwedeng mag-break free. Para mas makilala niyo yung story ni Press, 'di ba? Na hindi basta-basta tinitraining 'yon sa office, yung story nila BP, ng BOGs natin, paano nagsimula yung IAM. Naku, mens, kikilabutan talaga kayo pag nag-break free kayo. Okay? So yung Ignite, mens, event yun ng Team Focus. Okay? Yung Atomic Mega Momentum, event yun ng Team Atomic. So, ayun po. Tatlo lang ang big event ng company natin. So, sino naman ang kukulitin ko kapag ako ay may tanong? Si Mentor Jet ba? O may mga right tao na pwede kong pagtanungan? Ayan. May mga right person, mga ment, no? May mga contact person tayo dito regarding sa mga question nyo. Okay? So, kung may concern ka about sa pag-pick up ng products, ayan, contact mo, tawagan mo si Ma'am Grace o si Ma'am Kate. Ito yung telephone number. Okay? Yung bed system natin, yung delivery, yung o-order ka na lang sa office natin, tapos ipapa-deliver na lang kung saan kang location. Okay? Sinong kukontakin mo? Si Ma'am Jonah. Ito yung mobile number. Ito din yung email. Okay? So, bed nationwide. Ito naman yung international, abroad. Okay? Kung IBC product releasing, ito. Kung payout concern, ito yung mga contact person. Okay? IBC product releasing, pay-in, maintenance, transaction, walk-in credit card. Sino tatawagan ko? Ito. Sila Ma'am Criselda, Ma'am Roslyn, Debbie, Catherine. Ito yung number. Ito yung email. Okay? O may IT issue. Hindi mo mabuksan yung password mo. May complain. 'Di ba? Regarding sa account mo. Sinong contact person? Ito. Email ka dito. Okay? Meron tayong IT tsaka CSR. So, alam na ba natin mga men? Screenshot nyo to mga men, ha? Para pag nagkaroon ng concern, alam nyo kung sino ang mga contact person natin. Okay? So, next. Pangatlo. Pakitype nga mga mens, believe in your product. Believe ba kayo sa mga products natin mga mens? Naniniwala ba kayo na talagang nagpapagaling ang ating barley? Di ba? May tiwala ba kayo sa products natin? 100%? Di ba? Dapat pag-type pa lang, yes. Di ba? Kung believe ka talaga 100%, mabilis. No? And para mabilib ka talaga sa product natin, dapat user ka. No? Dapat ikaw mismo gumagamit ka ng barley natin. 'Di ba? Kasi paano mo share yung produkto natin kung ikaw mismo hindi mo ginagamit? 'Di ba? Nag-member lang. 'Di ba? Tapos nagbenta lang, kumita lang, hindi naman ginagamit yung products. Kailangan ikaw mismo, user ka, para magkaroon ka ng sarili mong testimony. Okay? Use personal testimony kasi lahat talaga tayo dito, may sakit ka man o wala, meron at meron ka talagang mararamdaman. 'Di ba? Nakakaiba yung before and after mo gumamit ng barley. 'Di ba? Powerful tools to increase your sales and network. Kasi pag ikaw mismo, 'di ba, ginagamit mo yung product, tapos shinare mo sa iba, lalo na sa kakilala mo, 'di ba? Nandun na yung tiwala nila sa iyo eh. Hindi mo sila lolokohin, 'di ba? So ikaw mismo, ikaw pa lang, convince mo na yung mga kakilala mo na itong produkto na to natulungan ka talaga, 'di ba? So habang wala ka pang testimony, 'di ba? Binibuild mo pa lang yung testimony mo. Pwede mong gamitin yung testimony ng mga kasamahan natin. Nagkalat mga mens, no, ang testimony ng ating distributor worldwide. No, dati nga si Maritoni lang yung testimony natin pero ngayon napakadami na, nagkalat na.
'di ba? And do not incent and claim users, no? So do not make false or exaggerated claims about the products. Yung iba talagang ano, para lang kumita, no? Grabe dito, yung buhay ay patay, nabuhay dahil sa barley, 'di ba? Malupit ka, 'di ba? So, yung totoo lang. Kasi yung produkto naman natin ano eh, totoo. Hindi mo naman kailangan manloko ng testimony natin. Kasi produkto pa lang, talagang totoo na natutulungan sila sa kalusugan nila. 'Di ba? Grabe kaya yung products natin yung mga mens. Alam nyo ba yung nagbabayad ng Mustang ko ngayon? Yung Unilevel na natin, Unilevel, ULC at RSM. Ganun kalupit yung products natin mga men. Kayang bayaran yung isang buwan ng Mustang. 'Di ba? Tapos di mo gagamitin. Imagine mo may 10 kang kaibigan gumagamit ng barley every day. Gumagamit lang sila. Yung 10 mong kaibigan, meron din 10 kaibigan na gumagamit ng barley. Magkano yun ni-level mo dun? 10 times 10, edi 100 na yun, mens. Times 5, magkano yun ni-level mo? Kung may 10 kang kaibigan, then yung 10 mong kaibigan gumagamit din ng barley, 10 times 10, 100 times 5, may 500 kayo ni-level pa lang. Isang box pa lang yun ng barley. E paano kung lahat ng kaibigan mo gumagamit ng barley, lahat ng kakilala mo? Meron kang 10,000 users. Sabihin natin, nakabuild si Mentor John Burley, dyan sa Mindanao. Yung organization niya, 10,000 users ng barley. 10,000 yun. After 2 years, nakabuild siya. 10,000 times 5. Isang box lang to 50K. Yung level niya. Diba? Ngayon kasi umabot na tayo 75 eh. Product purchase pa lang yun mga mens. Ganun kalupit yung barley natin. Kaya kung iisipin mo, no, barley pinag-uusapan natin dito, pero ba't may sports car? Diba? Ba't may house and lot? Ba't may travel? Ganun kalupit yung IAM. Sa labas, barley lang, walang sports car. Sa labas, barley lang, tapos yung ang malupit doon, peke pa. Alam mo yun? Pati mga mentor natin dito, pati sila Mariel, ginagamit, ganun sila kalupit, mens. Diba? Ginagaya yung barley natin. Kaya ibig sabihin lang, pag ginagaya ka, talagang nasa taas ka na. Kaya ngayon, nandito na kayo sa IAM, maximize nyo yung products, maximize nyo yung company na meron tayo. Kasi ganun kaganda yung negosyo natin. So, disclaimer mga men, okay? So, hindi mo siya pwede sabihin gamot, kung anumang uring gamot, pang-diagnose, no? Yung barley natin. So sabi dito, this product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Diba? Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, no approved therapeutic claims. Pero ang dami nating testimony, no, na natulungan ng barley natin. Ang word natin dito is, ang term natin dito is ma-improve yung health concern nila, hindi ma-cure. Matulungan sila sa health nila. Parang sa negosyo lang, hindi naman pagka pumasok ka dito, mayaman ka na ba agad? Di ba? Hindi, tatrabahuin mo siya. Hindi natin sinabi na ma-cure ko yung sakit mo. Hindi ko din sinabi na pag nag-join ka dito, bukas milyonaryo ka na. Di ba? Nung nag-work ka ba, alam mo ba na kinabukasan may kotse ka na sa work mo? First day mo pa lang? May ganun ba? Nag-apply ka? CEO ka na agad? Di ba? Hindi naman. Okay, ganun din sa products natin and sa marketing plan. Okay? So, ano na yung pang-apat? Ano yung pang-apat mga men? Sige, pakitype para ma-exercise natin yung mga kamay nyo. No? Sige. Ano yung pang-apat? Believe in kanino? Sa katabi mo? Believe in yourself. Diba? Grabe yung tiwala mo sa ibang tao, no? Kaya mo yan, mens. Ilabas mo na yung kotse mo, mens. Mag-suffer ka na, men. Grabe ka makapush. Ikaw nga, eh. Diba?
Grabe ka maniwala sa mga taong nagsasalita sa harap, ba't ikaw hindi ka maniwala sa sarili mo na kaya mo? 'Di ba? 'Pag naghi-hit ka ng rank up, "Mens, hindi ko kaya, mens." Paglabas ka ng sasakyan, "Ay, ayoko mapagod, mens. Ayoko makalbo." 'Di ba? Lagi kang naniniwala sa ibang tao, ba't ikaw ayaw mong maniwala sa sarili mo na kaya mo? 'Di ba? Papalakpak ka pa, pero ikaw ayaw mong maniwala sa'yo. Kung meron at meron kang paniniwalaan dito, mens, ikaw yun. Sarili mo muna, para maniwala din yung mga nasa paligid mo, 'no? Ikaw muna, believe in yourself and your skills, but remain humble always. Kasi mga mens, sabi ko nga, laging sinasabi, yung skills kayang matutunan 'yan, 'di ba? Hindi ka bubulol-bulol ka mag-present ngayon, okey lang yun, skills 'yan, eh. Nung ako nagtrabaho ako men sa swabbing, isang oras, 30 minutes akong nagsa-swab sa isang tao pa lang yun, isang pasyente, nung first day ko. Ang malupit dun, dalawa pa kaming nurse na nag-a-assist, ta's 30 minutes kami sa isang client. After 1 month men, kahit nakapikit kaya ko na mag-swab, kabisado ko na yung butas ng ilong. Skills kasi yun, eh, madaling matutunan pero nung unang araw ko para akong tanga na hindi ko alam gagawin ko, nangangapa ako, 'di ba? Skills yun, eh, kayang matutunan. Yung pagsasalita, skills din 'yan. Mahiyain ka ngayon, 'di ba? Kayang matutunan yung pagsasalita. Training nga kayang kopyahin, eh. IBP nga, eh, kayang kopyahin. Lahat kasi tayo dun papunta, yung gagaling, 'di ba? Pero 'pag gumaling ka na, anong sabi dito? Remain humble mga mens, 'no? Remain humble. Yung iba kasi gumaling lang yumabang na. Nag-just for you lang yumabang na. Ang malupit dun, nag-mover lang, parang di natatamaan ng bala, mens. 'Di ba? So kailangan kahit anong marating mo mens, 'no? Sa negosyo natin, remain humble ka. Okay? So be confident but not arrogant. Pwede yung maging confident ka pero hindi yung arrogante ka, 'no? So remove fears. Okay, ano yung fears na yan? Failures, rejections, looking stupid, 'di ba? Being powerless, no? Yung feeling mo mahina ka, feeling mo mane-negative ka, feeling mo hindi mag-workout sa ito. 'Di ba? Alam mo pinakakalaban mo dito, mens. Wala kang kalaban dito, ha? Okay, ang pinakakalaban mo dito, ang naglilimita talaga sa'yo, sino? Minsan sarili lang din natin, 'di ba? Minsan sarili mo lang kalaban mo na nagbubulong sa'yo, di mo kaya yan. 'Di ba? Grabe nga yung bilib ng mentor mo sa'yo, tas ikaw hindi ka naniniwala sa sarili mo, 'di ba? Ano yun, disrespect yun, 'no? Kapag naniniwala sa'yo yung isang tao, kailangan magtiwala ka din, 'no? So, kaya mo yan, okay? Kaya mo din yan. Kung nagawa nila, kung nagawa nila, ipagawa mo sa kanila. Oo. Hindi, kung kaya nila, kaya mo din, 'di ba? Nagawa ng tao, eh. 'Di ba? Yun lang yung naging mindset ko nun. Kung kaya nga niyo, pareho lang naman kami ng product, pareho lang naman tayo ng marketing plan, pareho lang din tayo ng team, pareho lang din tayo ng products. So, anong pinagkaiba? Minsan, sa belief. Siya naniniwala siya na kaya niya, ikaw, naniniwala ka na hindi mo kaya. Alam mo, maniwala ka na hindi mo kaya, tama ka. Hindi mo talaga kaya. Maniwala ka na kaya mo, tama ka din. Kaya mo talaga. Kaya mo o hindi, tama ka. So, ano paniniwalaan mo? Kaya mo o hindi? 'Di ba? So, ganun lang yun mga mens, no? Minsan mindset lang. Okay? And faith until it's real. 'Di ba? So, hindi na uso yung fake it until you make it.
Faith it until it's real. Faith it until you make it. Faith it until maging reality. No? So, ito yung pinaka-importante mga mens, yung tiwala sa sarili na kaya mo. Kasi may naniwala na sa'yo. No? Kailangan ikaw din maniwala ka sa sarili mo. Sabi dito, don't stop believing in yourself no matter what happens. Kasi at the end of the day, mens, yung sarili mo lang din ang makakatulong sa'yo. Okay, ikaw at ikaw lang din. No? Maniwa hindi na maniwala lahat sa'yo. Pero dapat ikaw, maniwala ka sa sarili mo. Nung nag-start ka ba dito, lahat naniwala? Yung nag-start ka, di ba hindi naman lahat? Pero ba't nag-IM ka pa din? Kasi, kasi believe ka sa company. Believe ka na sa products. Alam mo na na mababago buhay mo. Di ba? So, hindi ka, kumbaga hindi ka matitinag na eh. Di ba? And alam nyo ba mga mens? Di ba? Kahit anong marating mo sa mundong to, okay? Kahit anong ma-achieve mo, meron at meron masasabi yung tao sa'yo. Alam nyo ba yon? Di ba? Mag-diamond ka, maglabas ka ng sasakyan, magka-resulta ka, meron at meron pa rin sasabihin, pero hindi na natin control yon. Okay, ang control mo, ikaw. Okay, alam niyo na ba yung kwento ng maglolo na sumakay sa kalabaw? Hindi niya pa alam. First time niyo maririnig. 'Di ba? Kasi yung iba, no, takot mag-share ng negosyo. Parang ako dati, takot ako mag-networking kasi iniisip ko yung sasabihin ng ibang tao sa akin. 'Di ba? May ganun akong mindset dati. Baka anong isipin ng mga kaibigan ko pag nag-networking ako. 'Di ba? Eh ano, mayayaman yun, kakantsawan ako nun. Ano na lang iisipin nila pag nalaman nilang nag-networking ako, eh hindi ako yan. 'Di ba? Nahihiya pa ako na i-share, nahihiya pa ako mag-post. Ayoko mag-live, ayoko mag-post. Kasi iniisip ko lagi yung sasabihin ng ibang tao. 'Di ba? Pero na-realize ko, hindi naman sila magbabayad ng bills ko. 'Di ba? Hindi naman sila magbabayad ng mustang ko. Ba't ako mahihiya sa kanila? 'Di ba? So, sige, kwento ko yung ano, no? Kwento ko yung kwento ng maglolo. 'Di ba? Na may daladalang kalabaw. No? So, yung maglolo, pumunta sa isang, may daladala silang kalabaw, and then dumaan sila sa isang baryo. 'Di ba? Tapos may mga tao na nakakita. Sabi ng mga tao doon, tinan mo tong maglolo. Ang tatanga. May kalabaw, hindi ginagamit, hindi sinasakyan. Hindi narinig ng maglolo. Sumakay yung lolo. Edi dumaan na naman sila sa isang barangay. Tinan mo tong lolo na to. Kawawa naman yung apo. 'Di ba? Yung apo yung pinaglalakad. Kawawa naman yung bata. 'Di ba? Edi ngayon bumaba naman yung lolo. 'Di ba? Pagka baba ng lolo, pinasaka yung apo niya. O pagkadating sa kabilang baryo, ang sabi naman ng mga tao doon, tingnan mo tong bata na to, kawawa naman yung matanda. Hindi na naawa sa matanda. Yung bata pa talaga yung sumakay. 'Di ba? So, what's the point? Ano ang moral lesson ng story? 'Di ba? Wala lang. Gusto ko na magkwento. No? Hindi. Ang point doon, kahit anong gawin mo, mga mens, may masasabi at masasabi sa yung tao. 'Di ba? No? So, meron at meron talaga. No? Kaya wag ka lang tumigil. Basta alam mo lang, no, yung values mo. Alam mo kung bakit mo ginagawa. At alam mo tong training na to, yung protocol. No? Alam mo kung bakit ka umahataw. Okay? So, ganun lang sa negosyo natin. Oh, hindi yung kapatid ko sa likod ko, Hunter Lawrence. Ayan, no? So, ganun, no? Hataw lang tayo ng hataw. And faith it until it's real. So, next, sabi dito, if you can, and Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes. Diba? Naniniwala ba kayo dito mga men sa scripture na to? Mark 9.
23. Di ba? Kailangan mo lang maniwala. No, minsan no, parang parang imposible. Alam mo 'yun, yung ginagol mo, 'di ba? Parang imposible, mens mag-suffer ako ngayong buwan, February. Parang imposible man na ma-hit ko yung first car ko. 'Di ba? Alam mo ipag-pray mo na Lord, ibigay mo sa akin to in the most impossible ways. 'Di ba? Para pag binigay sa iyo ni Lord 'yan, wala kang ibang sasabihin, hindi ako to. Si Lord gumawa nito. 'Di ba? Ngayon kasi kung tayo lang, imposible talaga eh. 'Di ba? Yung diamond, nung una parang imposible sa akin noon, December, magkano lang RQB ko? 23,000 RQB lang. Yung Mustang, supercar, ngayon, supercar na yung tinatarget ko, di ba? Parang imposible pa ngayon. Lalo na kung titingnan ko yung current situation ko, ah. Ang layo pa eh. Pero yun yung pinag-pray ko. Lord, ibigay mo sa akin tong resulta na to in the most impossible way. And alam ko, ikaw yung glorify ko kasi kung ako lang to, imposible. Pero kung ikaw to, posible. Amen? Tama ba mga mens? Di ba? Yung mga imposible, alam mo, di kayang ibigay. Wala eh, naging imposible talaga lalo sa I am ko eh. No? So, panglima mga mens, ano yung next? Believe in your mentors. O ngayon, believe ka na sa products. Believe ka na sa company. Believe ka na sa BODs. Believe ka na sa marketing plan. Believe ka na sa sarili mo. Okay? Panglima, believe in your mentors. Okay? Be grateful. Okay? Be grateful to your mentor. Diba? Tandaan mo, yung downline mo, marami yan. Marami kang downline. Pero yung mentor mo, isa lang yan. Tama ba? No? So, hindi lahat ng nag-join kay I am, nandito pa yung mentor, kasama pa nila yung mentor nila. Yung iba, pagka-join, kinabukasan, wala na. Na mahinga na mens. Di ba? Kapag ka tsinatsaga ka ng mentor mo, magpasalamat ka. Di ba? Kasi yung iba dito, walang ganun. Pag pinupush ka, magpapush ka, magpatulak ka. Kasi buti nga pinupush ka eh. Anong gusto mo? Yung pinupush ka o yung yung wala talaga? Yung walang kibo. Alam mo yung tarsier, yung tititigan ka lang. Diba? Anong gusto niya mga mens? Yung pinupush ka o yung wala lang? Parang baliwala ka lang. Di ba? Mas masarap yung pinupush ka kasi ibig sabihin may nakitang potential sa'yo. May nakitang something sa'yo. And huwag mong sayangin yung potential na yun. Kaya nga siya potential mga mens kasi kaya mo siyang gawin. Okay? Yung potential, kaya mo siyang gawin na hindi mo pa nagagawa. No? Para magawa mo siya, magpatulak ka. Pag sinabing mag-rank up ka na mens. Pag sinabing maglabas ka na ng sasakyan, maglabas ka na ng sasakyan. Lakasan ng loob mo. Palakasan ng loob dito, mens. Again, nasa networking tayo, ha? Wala tayo sa ibang business. Yung sasakyan, sports car, asset yan. Mens, gusto ko magpatayo ng bahay. Bakit madadala mo ba yung bahay mo sa harap ng prospect mo? Sige nga, house and lot. Unahin mo muna to. Ito yung formula eh. First car eh. Kailangan yung tangible results. Pag sinabing tangible, nakikita. Okay yan, sapphire ka, diamond ka. Pero pag sinabi mo ba sa prospect mo, outside I am, diamond po ako, may intindihan niya kaya yung diamond? Hindi. Ang may intindihan niya, yung resulta na nalabas mo, na nakikita niya. Yun yung tangible result. O nasa ibang negosyo, sabihin natin meron kang bakery. Sabihin natin may bakery si Mentor Lovely. Naglabas ng Ferrari si Mentor Lovely. Dadami ba yung benta niya ng pandesal pag naglabas siya ng Ferrari? Dadami yung benta ng pandesal ni Mentor Lovely? Hindi. Wala namang connect yung pandesal sa Ferrari. O may hardware si Mentor John Burley.
Dadami ba yung bibili ng pako sa kanya pag naglabas siya ng Mustang? Hindi. Pero sa IAM, pag ikaw naglabas ka ng resulta dito, dadami ba yung grupo mo? Ma-attract mo ba yung mga tamang tao? Yes. Networking to eh. Ganito ka-special sa networking mga mens. Tayo lang yung ganitong negosyo na yung sports car, first car, supercar, asset mo siya. Bago ko ilabas si Atom, ang liit pa ng Team Atomic, nung nilabas ko, dumami yung mga leaders. Yung total gross ko nun 1M pa lang. Ngayon 3.5 going 4 million na. So magkano yung na-create na sales ni Atom? 2.5 million. Less than 1 year. Asset kasi yun. 'Di ba? Kaya maniwala ka sa mentor mo. Pag sinabi niya, gawin mo. Siyempre pag-pray mo din, no? Pag-pray mo na, Lord, kung itong blessing na to is para sa akin at hindi ko papakahamak, bigay mo. Pero bigay mo yung best mo. Okay? So next, do not talk negative about your mentor. So yan. Yan, no? Yung mga marites. No? So, mga mensang karma nandyan. Okay? So, dapat iniiwasan natin itong mga ganito. Kasi kung paano ka sa mentor mo, ganun din yung mga downline mo sa'yo. Cycle yan. Kahit kay Pres ko ito natutunan, no? Yung kahit batuhin ka ng tinapay, kainin mo lang. O, di ba? Busog ka pa. Di ba? Hayaan mo sila. Pero dapat ikaw, do not talk negatively to your mentors. Di ba? Parang naalala ko yung kwento ni Mentor Mitch, no? Yan yung alas mo yung mentor mo. Eh, paano kung sinisiraan mo? Paano kayo pagtatanggol niya? Eh, alam ng mga leaders mo na ganun yung sinasabi niya sa'yo. Okay? So, iwasan natin ito mga mens. And do not abuse your mentor. O, ano, minsan kasi kala natin, no, okay lang kay mens. Ay, si mens naman yan. Okay lang yan kay mens. Wala yan sa kanya. 'Di ba? May mga abusive din talaga ng mga downlines. 'Di ba? Ay, mens, pahatid naman ako doon. Alam nyo ba, sa ibang team, may multa pag nalaman nagsasabay ng downline? Nung nakarang araw ko lang narinig sa ibang team. No? Iba naman, ay, si mentor na lang mag-present, baka hindi ko mapapay in yan. Baka pag ako nag-talk, baka ano pa, ma-burn out pa. Diba? So, do not abuse mga men. Ang goal natin is duplication. Kung gusto mo talagang ma-duplicate, kung gusto mo kumita ng malaki, maging bilisan mo yung duplication mo para ikaw din dumami ka. Diba? So, learn to present the business as soon as possible. Okay? And respect your mentor. Eh, bata lang naman yan si Ment. Ba't ko respetuhin yan? Okay lang yan. Si mentor naman yan. Yaan mo siya. Yung mga ganun ha. So, dapat mga men, sandun yung respect natin, no, as a member. Okay? Again, kung anong ginagawa mo ngayon sa mentor mo, naku mens, babalik talaga yan. Doble, triple. Kaya ingat, no? So, contact your mentors, wait for them to reach you as sign of respect. No? So, yung iba naman, pagka nagtampo, alam mo yun, mentor niya to, left the group. Oh, patay tayo dyan. Nag-leave na sa GC. Nag-eskandalo na, mens. Diba? Nakakahiya yung ganun. Kasi yung iba, nagsisimula pa lang kasi ikaw gumagawa ka ng eksena. Ano isipin ng iba? Ah, ganito pala dito sa team na to. Diba? Huwag kang ganun. Kung may problema ka, huwag mo idamay mga bago. Diba? Ang problema kasi sa atin, no, alam mo yung feeling natin special tayo. Alam mo yun? Feeling mo special ka. Okay? So, lahat naman mga mens na nadadaan sa usap. Okay? Kung may problema, pag-usapan agad, huwag nang palalain kasi na-experience ko na yan, no? Yung pinatagal pa, and then wala naman nangyari. Lumala lang. Kaya kung may hindi pagkakaintindihan with mentors, kasi again mga mens, ang negosyo natin is relationship business. Okay? Tuturuan ka talaga dito maging mabait
Alam mo yon? Pinagpe-pray mo na humaba yung pasensya mo, ay bibigyan ka ng mga leaders ni Lord ng ano, ang titigas ng ulo. Di ba? Kasi tigas ng bato. Bibigyan ka ng ano, mga makukulit na leaders. Di ba? Pinagpe-pray mo na lumaki team mo, tapos may mga conflict, doon ka itetest. Okay? So, kung ano yung mga pinagpe-pray natin mga mens, actually, answered prayer talaga yan ni Lord. Gusto mo maging matibay, bigyan ka ng mga challenges, hardships, obstacle along the way na kailangan mong solusyonan para mas maging matapang ka, mas maging equipped ka. Diba? Kaya wag yung titingnan mga mens ha, yung problema natin dito as pinapahirapan ata ako ni Lord. Parang hindi ata para sa akin to. Diba? Huwag mo siyang tingnan na parang feeling mo pinapahirapan ka. Tingnan mo siya as opportunity na para mag-grow ka. Diba? Ang sarap no, every problem na nasosolve mo, nalalampasan mo. Buhay ka pa rin naman eh. Diba? Yun nga lang, mas na-build ka na. Mas naging ibang tao ka na. Mas naging wiser ka na. Diba? So, believe in your mentors, mga mens. Kasi yung mga yan, wala namang ibang ituturo yan sa inyo. Diba? Sa atin, yung mga top mentors natin, kundi para din sa atin. Tandaan mo yan, mga mens. Okay? So, next, believe in your downlines. O, yan. No? So, minsan, ayan, believe na tayo sa sarili natin. Believe na tayo kay mentor. Pero minsan, no? Parang wala kang tiwala sa downline mo. Parang feeling mo hindi niya kaya. Okay, tandaan mo, mens, pinagkatiwalaan ka lang din ng mentor mo na magagawa mo, na kaya mo. Okay, dapat ganun ka din, no, sa leader mo. Okay? So, push your leader to develop their optimum potential. To develop skills to their optimum potential. Huwag natin i-baby mga mens, no, yung downline natin. Okay? So again, hindi naman tayo nagpapalaki dito ng damulag, di ba? Ang pinapalaki natin dito is leader. Okay? Huwag mo i-baby. Okay lang yan, first month, sama-sama kayo, nakade mo, di ba? Pero goal mo, ma-duplicate. Apply best. Ano yung best na yan? Believe in your leader's skills and potential for growth. Kaya ka pinag-host, man. Kasi may believe yung mentor mo sa'yo na kaya mo. Kaya ka na pinag-i-speaker kasi may nakita siya sa'yo na may potential ka. Kaya ka na pinag-training kasi kaya mo na. Hindi ka naman ilalagay sa posisyon na yan kung di mo kaya eh. Dati ako yung laging pinag-host. Tapos bigla ako pinag-training na. Kaya ko na ba, mens? Nag-training naman ako, nakaya ko naman. 'Di ba? Ako lang yung naglilimita sa sarili ko na hindi ko kaya. Kinakabahan lang ako, ayoko lang mapahiya. Pero kaya ko. Again, nandun yung potential. Potential, kaya ko siyang gawin na hindi ko pa nagagawa. Kaya nga potential eh. Sayang potential mo kung di mo magawa. Kung natakot ka lang habang buhay. Alam niyo ba pinakamayaman na lugar sa mundo? Alam niyo kung saan? Mga mens? May nakakaalam ba? Sige nga, patype. Hula lang, mens. Walang tama or maling sagot. Anong lugar ang pinakamayaman na lugar sa buong mundo? Ano mga mens? Tulog na? Monoko, Japan. Cemetery. May sumagot ng cemetery. Cementerio, mens? Joke time ba to sa Mentor Marife? Pero may tama yun. Cementerio. Cementerio. Alam niyo kung bakit? Kasi ang dami nang nalibing doon na may mga potential na hindi nila nalabas yung potential nila. Na itong tao na to, kung nilakasan niya yung loob niya, kung tinry niya sana tong opportunity na to, nag-crown alpha mentor sana siya. Eh kaso natakot, habang buhay na takot, hanggang namatay na lang siya, takot pa din.
'Di ba? Kaya pinakamayamang lugar sa mundo, sementeryo, kasi ang daming may potential dun na baon na lang, na libing na lang. Hindi pa rin nalalabas yung potential nila. 'Di ba? Kaya huwag kayong papayag, mes, na mamamatay tayong lahat na natakot ka lang. Kasi ganun din naman eh. Doon din naman ang punta natin. Mamamatay din naman tayong lahat, 'di ba? Ba't ka matatakot? Ba't ka matatakot maglabas ng kotse? Ba't ka matatakot mag-sapphire? Ba't ka matatakot magsalita sa harap ng maraming tao? Eh, doon din naman ang punta natin, 'di ba? Huwag ka matakot, no? And encourage them to improve daily. Okay, so daily mga mensa, kailangan yung growth mo dito linear. Hindi na growth lang, tas stagnant na, wala na. O ngayon, nag-host ka na. Anong next? Kailangan nagpe-present ka na. O nagpe-present ka na, kailangan nagme-mentoring ka na. Eh, isa pa lang leader ko, may mentoring mo yung leader mo. Sure ako, ang dami mong natin na training. Wala kang maturo sa kanya. Diba? Dapat, nagme-mentoring ka na. Dapat nag-train ka na. O, dapat kinokopya mo na yung system ng ibang team. Dapat nagmamam na kayo. Kopya-kopya lang, mens. Alam nyo ba, nung nag-start ako sa GGS, nag-observe talaga ako. Andun yung 001 mindset. Nakikita ko kay Lamantor Farah, nag-ano sila, nagmamam. Nakita ko sa Team Paangat, nagmamam sila. Sabi ko, kailangan ko din magmam. Meeting after training, meeting after meeting. 'Di ba? Kinokopya ko lang lahat. Lahat ng sistema natin ngayon sa Team Men, sa Atomic, kopya lang lahat to. Nag-initiate lang ako na mag-take action. So, dapat ganun ka din. Observant ka dapat. Anong ginagawa ng lahat? Dapat ginagawa ko din. Parang dati, pag hindi ko ginagawa yung activity na yun, parang ang daming nababawas sa akin. Alam mo yun? Parang may kulang. Apply agad. Kasi ang paggawa ng sistema men sa team, ano naman yan eh, trial and error eh. Kung anong effective sa team, ano yung hindi effective, tanggalin mo, ano yung effective, i-remain mo. Diba? Trial and error ang system. Ang mahalaga may sistema ka. Kahit kayo-kayo lang. O halimbawa, ang Team Majestic, after training, online, nag-gather sa Zoom, nagmamat, nag-meeting after training, ano natutunan, wina-welcome yung mga bago. Yung ganun. Yung may 001 mindset ka, nag-iisip ka anong pakulo mo sa team mo. Diba? Sabi ni Mentor Bless, madaming dreams ang hindi nagawa. Okay? So, encourage them to improve. Share with them. I-share mo. Ito ha. If you're up, go down. If you're down, go up. Ano ibig sabihin nun? Kung motivated ka, syempre uplift yung feeling mo dyan eh. No? Motivated ka, fired up ka, no? Talagang gigil ka, bumaba ka sa mga downlines mo. I-share mo yung gigil mo para mapasa mo sa kanila. Ikwento mo paano ka nakapagpa-pay in, paano mo na-hit yung first M mo, nalabas mo kotse mo, di ba? Nalabas mo yung resulta na gusto mo, nag-just for you ka, 300,000, nag-suffer ka, baba ka sa mga downline mo, i-share mo sa kanila para yung gigil mapasa mo. Ngayon, pag malungkot ka, huwag ka din go down. Down ka na, bababa ka pa. Hindi nagsama-sama kayo. Mag-quit na kaya tayo. Ang hirap na negosyo, no? Tara na, uwi na tayo. Mag-bus na tayong dalawa. Sakay na tayo ng MRT. Iyak tayo dun sa gilid. Dinamay mo pa yung downline mo sa pagka-down mo. When you go down, when you're down, go up. Training ka. Diba? Training ka. Kausap ka ng mga mentor. Kasi hindi mo alam, men, sa training, yung tanong mo sa utak mo, kayang sagutin nung nag-training. O yung napagdaanan na ng mga top mentors natin, anong pwede mong gawin? Minsan nga, alam naman natin yung dapat natin gawin eh. Diba? Alam naman natin, ayaw lang natin gawin. Hinihintay mo lang na marinig mo sa ibang tao yung dapat mong gawin. Pero alam mo na yung dapat mong gawin. Tama ba? And trust them. Maniwala ka sa downline mo. Okay? So never badmouth your leaders, your downlines, your crossline, kahit sino. Okay? Alam mo, dapat nandun yung value mo sa tao. 'Di ba? Hindi dapat nakadepende lang yung value ng isang tao, depende sa ranggo niya,
sa sasakyan niya, sa resulta na meron siya. 'Di ba? Ngayon binabalewala mo yung tao na 'yan kasi wala pang resulta, 'di ba? Pero hindi mo alam, 'di ba? Yan pala yung susunod na Diamond Elite Executive. Yan pala yung katabi mo lang. Yan na pala yung susunod na maglalabas ng sports car. So dapat nandun yung value, okay, sa bawat tao. And do not spoil your leaders. Ano ba ibig sabihin ng spoil, mga mens? Ano ibig sabihin ng spoil? Panis. 'Di ba? Huwag mo kaya mapanis yung mga leaders mo. Huwag mong gawing baby. Okay? And, ito. Spillover is just, spillover is only a privilege given by mentors. Leaders cannot ask for spillovers. Yung mga ganung downline na ano, no, hindi pa member. May narinig kasi ako last time. Eh. Ay, ilagay mo ako sa ano sa strongest. Decision ka. Ikaw magde-decide. Okay? Ang spillover po ay privilege. Kung may spillover ka, thankful ka. Kung wala, thankful ka pa din kasi nasa IAM ka. Sobrang ganda ng kitaan. Swerte mo lang kung nasa spillover side ka. Pero kung inner ng inner ka nilagay, in-encode ng mentor mo, hatawin mo yung negosyo. Diba? Kasi yung mga walang spillover, nasa inner, yan talaga yung mga talagang humahataw ng lumilipad. Kasi sila magbubuo left and right nila eh. Diba? Bonus lang yan mga mensa. Okay? So next, mind your own business. Ano pa? Mind your leaders, not your mentor. Oh, ito nangyayari. Si mentor kasi, hindi naman nagka-training. Wala naman sa training room. Di ba? Si mentor kasi, wala namang pa-incentive. Ikaw ba, may pa-incentive ka sa team mo? Si mentor kasi, lahat na lang si mentor. Di ba? Nakatingin ka na nakatingin sa taas. Kailangan ng tingnan mo sa'yo pababa. Ikaw, anong ginagawa mo sa grupo mo? Di ba? Huwag mo nang intindihin yung nasa taas mo kasi gumalaw ka o hindi, kikita yan. Ang intindihin mo, ikaw pababa. Di ba? Mind your own business, mga mens. Have your own forms. Ayan. Di ba? Pumunta sa office, may pay-in. Man, may form ka ba? Ayan Oh, meron tayong isang bundle, mga mens. 350 ata sa office. PowerPoint. Mens, asan ba yung mga PowerPoint natin, mens? Paulit-ulit na lang, men. Nasa Telegram po, mens. Di ba? Andun lahat sa Telegram. Mens, may pricing ba tayo, men? Nasa GC ng I Am Atomic Group. Di ba? Asan yung mga videos? Andun lahat sa Telegram. Okay, kailangan alam natin to. And be on time always. Diba, Mentor Janet? No? So, be updated always. Pagka may pinasang bagong memo, pinapasa mo ba sa mga downline mo? Binabasa mo ba? Diba, dapat updated. Ano yung mga bagong product? Mag-backgrade ka always. No, para hindi pa ulit-ulit. Tatanong na, Mens, ano nga, magkano nga ulit yung macchiato, Mens? Alam mo yan? Magkano nga ulit yung ano, men? Backread tayo mga mens. Lahat ng kailangan yung malaman na sa group natin. Naka-album po yun, mga mentors. Ha? Okay? Okay naman yung magtanong. Okay? Pag paulit-ulit nga lang nakakarindi. Build your organization. So, bakit kailangan natin mag-build ng organization? Build responsible for growth of your organization. Kasi alam naman natin mga mens, kapag para kumita ka ng malaki dito, kailangan organisasyon talaga ang mabuild mo. Diba? Hindi yung nag-give me five lang, nag-just for you lang. Organization talaga. Na may mga leaders. Okay? Na marunong mag-talk, marunong mag-training. Yung duplicated talaga ba? Alam mo yun? Alam mo yung duplicate na susi? Kapag hindi mo na-duplicate yung susi, makapasok ka ba? Di ba hindi? Parang ganun lang din men sa negosyo natin. Hindi ka magiging successful pag walang na-duplicate. Pag ikaw lang marunong mag-talk, ikaw lang nag-training, wala, ikaw lang, ikaw at ikaw lang. Nakakapagod yun.
Ang goal natin is to go wide. Ibig sabihin, dumami yung mga direct mo, and to go deep. Yung mga direct mo, magkaroon ng direct, ng direct, ng direct, ng direct. Wide and deep. Okay? And never blame others. O, yan. Mga mens, ha? Dapat ano na tayo dito. Tapos na tayo sa blame game. Alam mo yon. Yung lahat na lang sinisi mo. Ano ba yan? Ang haba naman ng pila. Ang lamig naman dito sa office. Ano ba yan? Bakit walang products? Diba? Lahat na lang, mens. Ng problema. Dapat take responsibility sa lahat ng mga action natin. Kumita ka dito, kasalanan mo yan. Kumita ka. Nag-fail ka dito, kasalanan mo din kung nag-fail ka. Okay? The success or failure of your organization depends on you, hindi sa mentor mo. Okay? Sabi ko nga kanina, ang daming baliw sa resulta. Ang daming gustong magkakaroon ng resulta ng sports car. Pero pagdating sa process, doon pumapalya. Doon nalalagas. Pagdating sa training, ang dami na umaayaw. Pag may gathering, may meeting, mens, ang sakit ng kuko ko, mens. Hindi ako makakalakad, mens. Walang magbabantay sa aso, mens. Aso. Baliktad na, no? Aso na yung binabantayan ngayon. Okay, dalawa lang yan, mga mens. Excuses or results. You make excuses or you make results. Dalawa lang yan. Mamili ka. Mens, mahirap. Gawin mo kahit mahirap. Hindi naman habang buhay maghihirap. 3 to 5 years sacrifice lang. Yun yung plan. 3 to 5 year plan. Na tuloy-tuloy, ha. Kasi umabot may 5 years dito. 3 years. Hindi tuloy-tuloy. Stagnant din. And yun yung pinakamahirap, men. Kasi tumagal ka na. Alam mo yung pinakamahirap kasi na feeling dito, yung nanlamig ka na. Na-try nyo na ba yun, yung manlamig? Sa partner nyo, sa jowa nyo? Diba? Yung lukewarm, ay yung ano ka na, yung cold ka na. Parang wala ka ng drive. Hindi ka na nag-aapoy. Yun yung mahirap dun. Nawawala yung momentum mo, yung personal momentum mo. Kaya ang goal mo, maging on fire ka palagi. Yung ikaw pa lang, binabaliw mo na yung sarili mo. Kasi yung mawalan ka ng apoy, yung namatayan na. Ng, hindi na na-ignite. Nahirap yun. Kaya lagi kang dapat sumama. Connect, connect, communicate. Punta, pakita, show up, commitment. Dun. Kasi yung apoy nasa office eh. Kailangan di ka nawawala dun. Kailangan nakakarinig ka lagi ng mentoring, ng training, ng mga wisdom ng Diamond. Kasi pag hindi na, iba na napapakinggan mo, men, hindi malabo, mawala ka talaga ng tuluyan sa sistema. Kasi kung ano yung kung ano yung resulta mo ngayon, resulta yan ng mga naging actions mo before. Lahat ng resulta na meron si Mentor Janet, Mentor Lovely, lahat kayo, resulta yan, pati ako, resulta yan ng mga naging actions ko before. Ano ba yung mga ginawa kong actions before? Ba't ako napunta dito? Ba't ko na-hit tong gantong incentive? Ba't ko nakuha to? Resulta yan sa mga naging actions ko. And yun yung actions ko, di ba? Galing yan sa mindset ko. Kung paano ako mag-isip, di ba? And kung paano ako mag-isip, affected yan ng environment ko. Okay? So kung yung environment mo, puro positive, walang negative, alam mo yun, pinoprotektahan mo yung mind mo, yung pinapakinggan mo, pinipilian mo, hindi ka na nakikinig ng mga teleseryeng madrama, wala ka ng time sa ganon. Ang pinapakinggan mo na, puro positive, puro training, mentoring. Alam mo yun? Doon ka na napaprogram. Doon ka na nabe-brainwash. Pero dapat yung programming mo tama. Okay? So, kaya importante yung training. No? Para maging maganda din yung resulta mo. Kasi again, lahat ng resulta mo dahil yan sa mga naging actions mo. And yung mga actions mo, yung mga galaw mo, affected yan kung paano ka mag-isip.
Okay? So next, create culture. Ayan, centering. Alam nyo ba yung centering? Yan yung Thursday habit natin. Every Thursday sa Burger King. So bukas mga mens ha, paki-ready yung dream board. No, kailangan nakadikit na. Sige nga mga mens, sino yung may dream board na? May dream board na po ba ang lahat? Kailangan natin to bukas ha. Kasi ang ang activity natin tomorrow is goal setting. Okay, hindi na tayo mag-dream board making doon. Dapat ready na yung mga dream board nyo. Kung nasa province ka or international, magsasend ako ng link sa Zoom. Okay, ready mo lang din yung dream board mo. Events, meeting, kailangan may culture. Kailangan may mga pakulo ka sa activity mo. And be positive always kasi again, yung mind mo, affected yan na yung galaw mo. Kung ano iniisip mo, kung positive yung galaw mo. Pero kung iniisip mo, binablock mo na agad, di ko kaya yan, mahina ako, lampa ako, hindi ako magaling. Yan talaga yung magiging reality sa utak mo. Di ba? Pero kung positive yung naririnig mo, kaya mo yan, gagaling ka din. Di ba? Kailangan positive lang. And don't complain, be a good example. Again, iwasan na natin yung blaming game. Diba? Hindi nag-pay in, di kasi nilupitan ni mentor mag-talk. Diba? Late kasi si mentor. Diba? Ang pangit kasi ng presentation niya. Eh di sana ikaw na lang nag-presentment, diba? Alam mo yun, ang lahat na lang sinisi. Kapag lagi ka pang naghahanap ng sisisihin moments, malayo ka pa. Pag naghahanap ka pa ng taong pagsisisihan, kung sinong sisisihin mo sa nangyari sa'yo, malayo pa, mens. Okay? Take responsibility. Diba? Halimbawa, nag-aral ako, bumagsak ako sa klase. Pwede ko bang sisihin yung teacher? Ang hirap kasi ng exam ng teacher ko. Hindi. Kasalanan ko yun kasi hindi ako nag-aral. Diba? Hindi ko pwedeng sisihin yung teacher ko. Ang hirap naman ng exam mo, ma'am. Bumagsak tuloy ako. Diba? Ganun ba yun? Ganun din sa negosyo natin, mga mens. Kapag hindi ka kumita dito, kaninong kasalanan yon? Ha? Pag zero ang weekly sales mo, kaninong kasalanan? Kasalanan ko ba? Kasalanan ba ng barley? Kasalanan ba ng company? Diba? Kung magkano man yung e-wallet mo ngayon, sabi nga ni BP, kasi pumayag ka. Kung 100K ang e-wallet mo ngayon, kasi pumayag ka. Kung zero yan ngayon, kasi pumayag ka. Diba? Kasalanan ko, men. Kasalanan daw ni Mentor Janet. Okay, so don't complain, be a good example. Don't tell negative stories. When you're down, go up. When you're up, go down. Okay, so have a sense of ownership. Okay, kailangan mag-act ka na ikaw talagang CEO ng business mo. 'Di ba? Pag binuksan mo yung online account mo, man, kanino nakapangalan yan? Kanino nakapangalan? Sa aso mo ba? 'Di ba sa'yo? Yung ID mo, anong pangalan ng ID mo? 'Di ba pangalan mo? So, kaninong negosyo to? Kaninong negosyo? Sa'yo. Okay? Kaya build your organization. Tinginan mo yung grupo mo pababa. 'Di ba? So, sabi dito, live your life the way you wanted to be remembered. Anong gusto mo? Maalala ka ng mga tao. Gusto mo ba maalala ka nila na ikaw yun ng scam? Itong mentor namin, tinakbo yung package namin. Diba? Parang ang lalim niyan, Mentor Janet. Nahugot mo na ba, mens? Po na ano, mates, ayaw lumabas. Okay. Diba? Paano mo gusto maalala ng mga tao? Gusto mo ba maalala nila na itong mentor na to? Grabe to mag-serve sa amin. Itong mentor na to talagang tsinaga kami nito. Pero ngayon, talagang sulit yung pagtsatsaga sa amin. Diba? So, paano mo gusto maalala? Positive ba or negative? Mamamatay ka din naman eh. Gawin mo ng positive. Ang pangit nun, no? Hanggang namatay ka, may galit pa rin sa'yo. Anong klase?
Alam mo yun? Lupitan mo na. Yung magmamarka ka sa lahat ng tao na hindi ka nila makakalimutan. Okay, wala namang bayad maging mabait mga mens. Okay, so panglima, malapit na tayo matapos mga mentors ha. I hope learning tayong lahat. Pa-type nga, I am learning kung may natututunan ba tayo ngayong gabi. Okay, so number 9, sabi dito, learn fast to grow fast. Okay, attend all trainings, activities, mentoring. Ma'am, lahat, attenan mo. Wala ka dapat absent. Ganyan ako nung nag-start. Pag may na-miss out ako, feeling ko, na-miss ko yung kalahati ng buhay ko. Pag may na-miss akong training, feeling ko ang dami kong na-miss out. Diba? So have a good learning, listening, and lecturing attitude. Good learning. Pagka napakinggan mo, i-apply mo agad. Diba? Read books, listen to talks, watch inspirational videos, and apply. Kahit gaano pa kadaming training ang ma-attenan mo, mens, kung hindi mo i-apply yan, knowledge lang yan. Kaya pansin mo, paano magsalita yung mga top mentors. Di ba may laman? Kasi na-apply na nila. Hindi na lang basta narinig lang, hindi lang basta napakinggan lang, na-experience na yung kaya nagiging wisdom. So, practice to have a positive mental attitude. Ito pinakamahirap. Kasi minsan, kahit ikaw, naninegative ka sa sarili mong utak. Okay? Pero nakapractice yan mga men. Alam mo yung perspective mo sa buhay, pwede mo siyang mabago eh. Halimbawa, na umulan, pwede ka magalit kasi umulan. Ano ba yan? Umulan. Paano ka makaka-office, pupunta ng office nito? Diba? Or, pwede mong palitan yung mood mo. Oh, umulan. Diba? Blessing to kasi madidiligan ng mga halaman. Diba? Dalawa lang yun eh. Napanood nyo ba yung rewind? Diba? Dalawa yung perspective dun, di ba? Iba yung attitude niya dun sa asawa niya nung hindi pa mamamatay. Pero nung namatay na, nung ni-rewind, ang bait niya na. Kasi alam niya nang mamamatay eh. So, ganun mga mens, no? Pwede naman pala nating ibahin yung perspective natin, the way tayo mag-react sa isang situation. And doon natin mapapractice yung positive mental attitude na pwede naman pala akong di magalit. Ang haba ng pila sa office. Pwede naman akong magdabog. Ano ba yan? Ang haba ng pila. Senior na ako. Ba't nang pinapapila dito? Pwedeng ganun. Or, pwede namang ang haba ng pila, maging grateful ka kasi booming yung business mo. Diba? O walang stocks. Ano ba yan? Wala namang stocks. Kakapayin ko lang. Kakasali ko lang. Paano yung mga prospect ko? Alam mo yun, puro reklamo. Or, pwedeng palitan mo yung sinasabi mo sa bibig mo. Grabe, no? Power talaga yung I am. Nagkakaubusan ng stocks. Ganito ka in demand yung negosyo natin. 'Di ba? Pag alam mo pag negative din lumalabas sa bibig mo, ikaw lang din ang mai-stress. 'Di ba? Ikaw lang din ang puputi ang buhok. Ikaw din ang talo. Okay? So, practice natin 'to, yung positive mental attitude. And learn how to present as soon as possible. Gusto ko makita yung mga marunong mag-present. Pa-type 1 nga ako mga mens. Kung ikaw marunong ka na at proud ka na kaya mo na mag-present. Mentor Felina. Sino pa? Mentor Janet. Sila lang. Dala yung 27, 25, hindi marunong. Ano bang goal niyo pag nagpe-present? Maintindihan yung product, maintindihan yung complan, maintindihan yung company. Hindi niyo ba kayang gawin yun? Mapaintindi sa kanila. Paano inumin? Anong pwedeng mangyari? Marunong, hindi pa lang natatry. Kailangan itry mo, mens. Sa totoong tao. Okay, itry mo para malaman mo kung kaya mo ba talaga. No, practice ka. Alam mo yun, practice lang talaga eh. Walang iba, men. Practice. Kailangan mo lang practicein. Kasi given na gagaling ka mag-present, ang kailangan mo, mastery. Kailangan master mo. Kailangan mong bilisan. Learn the business fast. Kung gusto mo na mabilis na resulta, kailangan mo nang aralin yung negosyo na mabilis. Ganun lang ganun lang siya kasimple mga mens. Alam niyo, nung nag-GGS ako, after 2 days, pinag-present agad kami ni Mentor Marlon.
Pwede ba ako magreklamo kay Mentor Marlon? Hindi. Bawal magreklamo dun. Hindi ako pwedeng magpabebe dun ha. Mens, hindi ko pa kaya magsalita. Walang ganun dun, mens. Talagang apply agad. Okay, so paano natin gagawin na mabilis? Ito ha, baka mamaya, sige, ito muna. Paano yung duplication na mabilis? I do it, you watch. Gagawin ng mentor mo, makinig ka, mag-observe ka. Kung ano yung script niya, mens, pansin mo, paulit-ulit lang yan. Kung ano yung sinasabi ng mentor mo, since nung day one nung tinap ka niya, hanggang sa nagpapatok ka na, same lang yung script. Yung closing, same lang. Kailangan mo lang kopyahin. I do it again, you watch. You do it, I do it, you do it. Okay? Or the next naman is you do it and I watch. Ikaw na yung gagawa, si mentor naman yung papanoorin ka. Huwag mo isipin na i-judge ka ng mentor mo. Walang ganun, mens, kasi lahat yan pinagdaanan namin. Tsaka kung mali-mali ka sa client mo, sino mapapahiya? Ikaw. Kaya ka nga kinukorek eh, para ngayon pa lang, alam mo sasabihin mo. Ang ganda-ganda ng IAM, hindi mo alam yung sasabihin mo sa company natin. Interesado yung tao, gustong mag-member. Hindi mo alam yung marketing plan, hindi mo alam yung products, paano inumin. Paano yun? Invest ka. Kailangan bilisan mo mag-aral. Okay? Do it, do it, do it to perfect the skills. Okay? Gawin mong music yung IBP mens. And itry mo. Hindi pwedeng kabisado mo lang, alam mo lang. Dapat ina-apply mo every day. So sabi dito, repetition is the mother of learning, the father of action, which make it the architect of accomplishment. Sabi ni Zig Ziglar, repetition is the key mga mens. Pag paulit-ulit mong ginagawa isang bagay, magiging normal na lang yan sa'yo. Diba? Naka-orient na and pay-ins pero need pa ng training. At least trinay mo. Kesa yung takot ka. Habang buhay kang takot, namatay na lang tayong takot. Diba? Try mo. Mag-talk ka. Bigay mo yung best mo. Nasa best company ka na eh. Nasa best product ka na lang. Ikaw na lang yung kailangan mo na lang galingan. Diba? So number 10, oh, malapit na tayo matapos mga met. Aspire to be the best. Okay, kailangan talaga ito. No, kailangan mo mag-level up. Aspire to be a leader and mentor. Darating kasi ang time, ikaw naman ang magli-lead. Kaya ngayon pa lang, i-ready mo na yung sarili mo na galingan mo. Be a top performer so your leaders will follow you to the top. Okay, para sundan ka ng mga leaders mo, ikaw dapat mag-lead organization mo. Dapat nakapasok ka sa top, naging achiever ka. Alam mo yun, nagta-transition ka from member to a leader. Okay? Have the responsibility to know and teach your leaders. Kailangan talaga may tinuturo. Ito yung pinaka-importante. Kasi pag wala kang tinuturo sa mga leaders mo, na comments, huwag ka mag-alala. Unti-unting mawawala yan. No? Kailangan nagtiteach. Turuan mo paano mag-encode, paano mag-process, paano mag-talk. Lahat naman tinuturo eh. Minsan yan, sobra na sa turo. Wala pa din natututunan. Paano kaya yun? Diba? Ensure that your team have enough know-how and motivation to succeed and teach others as well. Duplication and delegation. Pag tinanong natin sa Team Majestic, ilan nagtutok dyan? Ilan nagkitraining dyan? Ilan nag-host dyan? Sa Unbeatable, ilan nagtutok? Ilan kaya mag-training? Sa Purpose, lahat ba nagtutok na? Sa Team Mindanao, ilan na kaya mag-talk? Kaya mo na ba magbagsak ng manual sa downline mo? Kaya mo na ba i-present yung IDBP sa leader mo na nag-join? E pinangakuan mo na babago buhay niya, paano? Paano mo i-discuss yung IDBP? Hindi mo alam. Andun yung teach.
teach mo muna yung sarili mo. Invest ka sa'yo, knowledge sa'yo. Para may maturo ka sa mga leaders mo. Dapat ganun. Kaya ka nag-training hindi dahil para sa sarili mo. Para sa mga leaders mo. Para may maturo ka sa kanila. Sa umpisa, yes, nag-training ka for yourself. Pero habang tumatagal ka at dumadami kayo, nag-training ka na para may maturo ka sa kanila. Okay? So look and act your best at all times. Give a warm greetings to any new members. Amazing morning, handshake. Huwag kang saplado, huwag kang saplada. Again, yan, pakita mo nga yung great smile, Mentor Lovely. O, ganun. You know, yung smile ni Mentor John Burley, patayin niya. You know, di ba? Kung ganyan tayo lahat, o nakangiti, o, si Mentor Chari, di ba? Kanina pa nakangiti yan, simula nung nag-start tayo. He never sumimangot yan, men. So, 2 oras na nakangiti. Di ba? Pero huwag ka naman tumawa na mag-isa. Di ba? Baka layuan, baka magtaka ang mga kasamahan mo, mens. Di ba? And be in a proper business attire and offline and online meetings. O, pinag-host ka. Dapat ready mo na yung quote mo. Di ba? Kasi million-million pinag-uusapan natin dito, mens. Butas-butas yung damit mo, di ba? Hindi naman yung sinabing professional tingnan, alam mo, naka-gown, hindi naman slit. Hindi naman ganun. Yung maging, I am worldwide yung company natin. Oh. Pag nag-talk ka, presentable ka, tingnan. Invest ka sa sarili mo. Ha? Suotin mo yung power coat. Kasi alam mo, men, kapag ka sa, ito may ano kasi yan may science yan. Pansin nyo, pagka estudyante ka, may uniform, di ba? Pag naka-uniform ka, feeling mo talaga estudyante ka, di ba? Papasok ka sa school, feeling mo mag-aaral ka ng mabuti, magsisipag-sipagan ka, kasi naka-uniform ka. Pag sa trabaho naman, may uniform din, tama? May uniform ka din. Halimbawa, si Mentor Feli sa bangko, may uniform sila. So, naka-on game siya. On game siya sa trabaho niya. Yung mind niya, ang iniisip ng mind niya, naka-uniform ako, magtatrabaho ako. So, ganun din dito sa negosyo natin mga mens. Isuot mo yung uniform mo. Yung coat mo na pangmalakasan na magpuproduce sa maraming jade. Para ikaw, pag humarap ka sa client mo, ready ka din. On game ka din na magpe-present ka. Negosyo pag-uusapan natin. Ganun. Kaya kahit nasa bahay ka lang, online lang, Zoom lang tayo. So, coat mo. Para on game ka palagi. Okay lang ba yon sa mga next meeting natin? Naka-quote na lahat? Na? Wala pang quote? Meron sa ukay-ukay. Hindi naman kailangan branded eh. Dami dyan sa ukay. Hindi naman titignan ng prospect mo sa mo binili yan. Ang mahalaga, presentable ka. Okay. So next, kasi sabi dito, radiate confidence and high energy. Diba? Minsan, no, kapag ka hindi maganda yung suot mo, parang hindi ka confident. Pansin niyo ba yun? Pero pagka yung mentor failure, naka-heels pa, pupuntang office, mag-process ako ng Jade. Tabi! Akit ako ng third floor. Naka-heels. Diba? Oh, so, ganun. Believe in your team. Naniniwala ka ba sa team moments? Dapat maniwala ka, mens. Kasi ikaw ang founder ng team mo. Maniwala ka na yung team unbeatable, magiging remarkable sa I Am Worldwide. Yung team majestic, magmamarka. Di ba? Yung ibang sub-team, yung team purpose. Di ba? Maniwala ka. Kailangan ikaw ang unang-unang maniniwala kasi ikaw ang founder niyan, mens. Ha? Okay, so follow Team Blast. Okay, your sub-team system consistently and wholeheartedly. Okay, kung anong ginagawa ng Blast, anong ginagawa ng Focus, anong ginagawa ng Atomic, kailangan pina-follow mo yon. Team day, ma'am, meetings. Kailangan hindi ka lang follower. Kailangan you initiate mga mens sa mga activities natin. Kahit simpleng activity lang. O halimbawa, yung Team Majestic, nagpapamam na. O nagagather kayo once a week. Nagmi-meeting kayo. Paano, mens, ano? Kamusta yung sales? Ano yung mga best practices natin? Brainstorming tayo. Paano lalaki yung sales? Ang liit ng January.
Anong gagawin natin? Uulitin ba natin yung mga ginawa natin noong January? Nahihiga lang tayo? Para ganun lang din yung resulta na gagawin ng February? O mag-brainstorming tayo? Ano? Ano maganda? Ganung activity. Kahit kayo lang. Diba? So, list of basics, skill set, leadership training, lahat yan mga mens provided sa Telegram natin. Aralin mo. Magkaroon ka ng initiative na aralin yung bawat training. Kasi naintindihan ko, nung nag-member ako dito, nag-join ako, naintindihan ko na hindi lahat kayang ituro sa akin ni Mentor Marlon. Diba? Dapat nandun yung initiative mo na aralin pa yung iba. Kaya nga may word na mamiso eh. No? May word na mamiso. O, dahil meron tayong mamiso, sige, magkakaroon tayo ng mga assignment mamaya, mga mens, ha? Alam niyo ba yung mamiso? Alam niyo yung mamiso? Hindi literal na manghihingi ka ng piso, ha? Di ba? Yung mamimiso ka, manghihingi ka ng tips, no, sa top mentors. Di ba? Pwede ba natin gawin yan ngayon after na tong mentoring na to? Mamimiso ka sa isang top mentor na idol mo. Bati ka lang. Men's amazing morning. Meron pong activity sa amin si Mentor Jet. Okay lang po ba makahingi ng konting time nyo, Mens? No, may mga question lang po ako na itatanong sa inyo. 2 to 4 question lang ito, Mens. Diba? Sana mapagbigyan niyo po ako, Men, ng kahit konting oras niya lang. Kung pwedeng tawag to, call. Sabihin mo, call. Or kung hindi siya pwede sa call, kahit chat lang. Or voice call sa anytime na convenient siya. Mens, ano po yung tip nyo para sa mga bago na kagaya ko para mas mabilis makapaglabas ng resulta? Ano po yung ginawa nyo nung nagsisimula po kayo? Ganun, mamiso ka. Mamaya, yun yung activity natin. After nito, mamiso ka sa isang mentor. Kahit voice message or type. Kasi may ginawa yan na hindi natin ginagawa. Kaya siya may resulta na ganun. And yung mga mentors dito, mga hindi madamot. 'Di ba? And be active in team bondings and mentoring. So, pag may mentoring, dapat nakaset na yan sa'yo. Na every Thursday, may centering tayo. Every Sunday, may team atomic habit tayo. Every Monday, Tuesday, Wednesday, may atomic masterclass tayo. Dapat tatak na sa'yo. Di ba? O halimbawa, nag-masterclass ka, post mo. Dapat proud ka na may ganito tayong event, di ba? Activity. Kasi hindi lahat talaga may ganitong activity. Diba? Do not post your new members, big fish in public, work silently, but aggressively. Take care of your leaders. Okay, so sabi dito mga mens, coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is success. Okay, so reminders na lang mga mentors, kailangan alam nyo tong lahat. Learn how to use Zoom, paano mag-unmute, paano mag-mute, paano mag-open cam, paano maglagay ng background para hindi kita yung mga panty sa likod, di ba, yung mga sinampay, no? Kailangan alam yung background, paano mag-set up ng background sa Zoom, paano mag-record ng mentorings, pag may nagsasalitang mentor, may nag-IBP, i-record mo, di ba? I-voice record mo, videohan mo, pakinggan mo pag umuwi ka, nagbabiyahe ka, plug in mo sa sasakyan mo, 'di ba? O upgrade, ano upgrade natin? Dapat may laptop ka na, may iPad ka na, yung damit mo naging maayos ka na. Dati pupunta ka lang sa office naka-t-shirt, ngayon may jacket ka na, may coat ka na, may watch ka na. Alam mo, yun, negosyante ka na talaga gumalaw. No, mag-act ka na na parang nandun ka na kasi pinapractice mo na yung mind mo eh. Na mukha ka ng mayaman, feeling mo mayaman ka na, feeling mo successful ka na. 'Di ba? I-act mo na parang nandun ka na. Okay? So open your bank account. Importante 'to, mens, ha? Mag-open na kayo ng bank account para kasi in preparation din yan pag may mga travel. Kasi kailangan ng bank statement pag maglalabas ka ng kotse. 'Di ba? O casa hopping, condo hopping, house and lot hopping. Okay, treat your team once in a while. Labas kayo. Kape. 'Di ba?
Keep in mind the law of sowing and reaping. Kung anong tinanim mo, yun yung aanihin mo, and pray always. So, eto mga mens, last na. Yan yung last slide natin. Buy a good pen, planner, notebook. Kailangan may millionaire's notebook ka. Okay? Hindi dapat magkasama ang listahan ng utang tsaka yung mga training sa IAM. Baka malito. Okay? Always take down notes, mga mens. Kasi darating ang time, ikaw na magtaturo. Kailangan may notes ka para alam mo kung ano yung ituturo mo. Okay? Open your bank account, dalawang bank account or more for savings and daily expenses. Okay, importante talaga yung bangko kasi tinan mo, nag-travel kami, nakahita ko ng South Korea. 'Di ba? Requirement doon yung bank statement. O 'di ba? Kung wala akong bank statement, hindi ako makakasama, no? Tapos paglalabas ng kotse, mas mabilis pag maglabas ng kotse, lahat ng pay-ins doon mo ipasok para maging maganda yung flow mo. Para pag naglabas ka ng kotse, di ka mahirapan. 'Di ba? So invest your business, laptop, iPad, importante naman sa laptop. Kailangan laptop. Kasi pag nagme-mentoring ka na, nai-invite ka na sa ibang team, mas mahirap pag iPad. Kaya kailangan laptop. Kasi pwede ka mag-share screen. Mas madali. Okay? Phone, clothes, ano pa, kasaping. So, same lang kanina. And ito yung 6 months project. Okay? So, ready na ba mga mens? Last na to. Ito na yung pinaka-last. 6 months project. Kung gusto mo talaga maging successful. Okay? 6 months ka. Pagdating mo ng 6 months, may ranggo ka o wala, kailangan mo sundan to. Kailangan mo maglabas ng resulta. 6 months. Kailangan may kotse ka na. Deal ba yun mga mens? Within 6 months? May mga matagal na ba dito? May mga inugat na talaga. Kailangan maglabas ka na ng resulta, mens. O, ano yung formula? O, pag associate ka or lower package ka, ang goal mo makapag-upgrade. Yes, may nag-copper. May copper to diamond. Pero walang copper lang tas diamond. Na-copper lang yung account niya. Nag-upgrade yun, mens. Nag-start siya, copper, yes, pero nag-upgrade siya. Kung gusto mo talaga kumita ng malaki, upgrade ka. Okay? And then, pag nag-upgrade ka na, kailangan mover ka. After mo mag-mover, i-hit mo yung sapphire. Sapphire agad. After mo ma-hit yung sapphire, means ilabas mo na yung first car mo. Kasi babayaran mo din naman yan. Diba? Magugulat ka na lang, bayad mo na, fully paid mo na. Take ka lang ng risk. After ng first car, ruby, emerald, diamond, blue diamond, black diamond, hanggang umabot ka ng crown alpha mentor. Ganun lang kadali, mens, ang formula. Diba? Yung iba, no, sabi nila, mens, hindi mo na ako mag-hit ng sapphire, wala pa akong grupo. Parang hindi ko pa kaya mag-hit ng sapphire. Pero mens, baliktad. You don't hit sapphire because you don't have a team. You must hit sapphire if you want to have a team. So, ang only goal natin dito, men, is ano? Ano only goal? Ito lang, rank up lang. Goal nyo ba malaking income dito sa IAM? Goal nyo? 100K? 100K per month? Pwede na? Goal nyo malaking income? Goal nyo? Goal nyo din goal nyo din ba lumaki grupo nyo? Goal nyo lumaking grupo mo? Malaking organization? Yes, goal nating lahat yan. Goal mo rin ba makahit ng mga incentive? So, walang ibang goal, men. The only goal is rank up. Kung goal mo, lumaki yung income mo, lumaki yung grupo mo, makahit ka ng incentive, the only goal is rank up. Hindi siya one of your goals. The only goal is rank up. Rank up ang i-goal mo. Kung gusto mo, yung tatlo na yan, matamaan. Makahit ng incentive, lumaki income mo. Pag nag-suffer ka nga sa team natin top 1 ka agad 'Di ba? Pag nag-suffer ka ba, madadagdagan yung organization mo? Pag nag-hit ka ba ng incentive, madadagdagan kayo sa organization mo? Madadagdagan. Kaya i-hit mo lang ng i-hit lahat ng incentive. I-goal mo lang ng i-goal yung rank up. O nag-rank up ka na, dapat hindi natatapos sa'yo.
Dapat may sumunod sa'yo. Kaya you must hit sapphire if you want to have a team. Para magka-team ka. And lastly, mga men, risk is always better than regret. Diba? Again, ang pinakamayaman na lugar ay ano? Japan, Morocco, sementeryo. Diba? Ang daming potensyal na nasayang. Nilibing na lang dun. At huwag kang papayag na namatay ka na lang na takot. Diba? Lakasan mo na yung loob mo. Kasi risk is always better than regret. So, thank you so much mga mentors, and I hope na isa puso natin, no, yung training ngayong gabi, and ipakalat mo sa mga leaders mo yung natutunan mo ngayon. Okay ba yon? Kailangan nagtuturo ka rin. Turuan mo yung mga leaders mo. Responsibility mo yan eh. Kailangan mo yung matutunan yan sa'yo. Hindi pwedeng pinapayin mo lang nga na. Diba? Kailangan may natutunan sila sa'yo. Kaya ka nga nagki-training eh. Para may maturo sa mga leaders mo. And again, application is the key mga mentors. So, balik ko na kay Mentor Lovely, and